Hi guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo at di pa nakapag-subscribe, please do subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayon naman mga sir ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewind ng single phase dual capacitor motor. Ngayon gagawin ko to step by step na ituturo ko to. Lahat-lahat isi-share ko sa inyo kung paano mag-rewind ito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo mga sir. Yan na mga sir, natapos ko na. Ito pala ipapakita ko sa inyo, lalapit ko sa camera. Buo na yung starting at saka running winding. Kung makikita nyo mga sir, yung dalawang wire, yung may number 2 at saka number 3 na beginning, ito na yun bali, ginamitan ko ng wire, pinalabas. Tapos hininang ko dito, naggamit ako ng cambric tube na 2mm. Tapos dito naman mga sir, ito yung running, diba? Ito naman yung starting, itong apat na to, 1, 2, 3, 4. Dapat maglalagay rin tayo mga sir ng mga ganito, maglagay tayo ng insulation paper. Ito yung magiging separator niya para yung starting winding at saka running na insulate sa bali ng kaya sa paggawa naman ito mga sir ay simple, susukatin nyo lang to. Kayo na lang gagawa mga sir, sa inyong diskartin ha kung papaano. Sa akin ito lang, sinukat ko dito, tapos ginuhitan ko lang ng lapis, tapos ginupit. Yun na, gumawa bali ako ng 4 mga sir ito. 1, 2, may 3 dito at saka 4. Ito 4. Pagkatapos yan mga sir, pwede na ang itali natin. Sa pagtali naman, gumamit lang ako ng cambric tube yan. Tapos sa diskarte sa pagtali mga sir, yun lang, pa isa-isa lang lahat ng slots mga sir, no? Paikot-ikot lang bali. Pakita ko sa inyo mga sir kung paano ang pagtali mga sir ha. Gumamit ako nito lang bali, yung magnetic wire para pangtali. Yan lang mga sir, pasok lang natin pa isa-isa. Hanggang matapos to mga sir. Tapos i-update ko na lang kayo mamaya sir pag matapos ko na to. Pakita ko sa inyo. Yan ang mga sir, naitali ko na lahat na tapos na. Ito na bali yung dalawa, yung sa starting na 2 na beginning at saka sa 3 rin na beginning. Ito na yung dalawang wire. Dahil tapos na tayo dito, punta naman tayo sa kabila, no. Babalik ta rin lang natin itong motor. So, i-update ko na lang kayo mga sir. Ilong lahat sa inyo mga sir. Ngayon ay natapos na. Yung starting winding mga sir, tinago ko muna yung mga nakalabas na wire bali, no. Uunahin muna natin yung running winding bali. Ito nakalabas na ito na yung running winding. Itong 4 na to, yung unang pole na 1, 2, 3, 4. Ito naman yung sa drawing mga sir. 1, 2, 3, 4. Ngayon naman, binasin natin ito mga sir sa original nung bago natin babaklasin, di ba tinuro ko sa inyo kung paano magkuha ng diagram. Ngayon itatap na natin to, kaya gagayahin natin to kung ano ang connection niya bali. Kung makikita nyo yung first pole niya, yung beginning nakalabas yan as U1, tapos yung ending ng running to mga sir kasi running yung unahin natin. Yung beginning ng 1 bali nakalabas as U1, tapos yung ending niya sa pole na unang pole nakakonek sa ending ng number 2 bali sa second pole bali. Bali yung ending ng first pole at saka second pole nakakonek bali yan. Tapos titingnan natin dito. Yan, naglagay tayo ng marka. Ito na yung ending, ibig sabihin R running bali yan. Ending 1 nakakonek sa ending 2 kung makikita nyo. Ito na bali yun, ending 1 nakakonek sa ending 2 kasi yung beginning ng 1 lalabas to kasi ito yung sa U1 bali pang terminal natin to mamaya.
Dito muna tayo. Yung ending niya nakakonek sa ending ng first pole, nakakonek sa ending ng second pole, bali. Nakakonek siya. Ito yan, nakakonek natin yan. Yan, nakakonek na yan. Tapos yung beginning ng second pole naman, yung beginning niya, nakakonek naman siya sa beginning ng 3, bali sa pangatlong pole. Yung beginning ng second pole, nakakonek sa beginning ng pangatlong pole, bali. Kaya hahanapin natin yung beginning ng second pole. Ito na bali yun. R, beginning niya, nakakonek niya sa beginning rin ng pangatlong pole, bali. Kaya malaking tulong mga sir, importante na maglalagay tayo ng tagging para once na magkukonek na tayo, hindi na tayo mahirapan, madali na lang siyang madali ng matrace, bali. Babalatan na lang natin tapos i-splice natin. Yan, kung makikita nyo, yung beginning ng number 2 nakakonek sa beginning ng number 3. Yan, kung makikita nyo, nakakonek na yan. Tapos yung ending ng number 3 nakakonek yan dyan sa ending ng number 4, bali. Hahanapin natin dito yung ending ng number 3. Ito na bali yun, makikita mo na may ending ng number 3, ikukunik natin sa ending ng number 4. Diba? Diyan, yung ending ng number 3, nakakonek sa ending ng number 4. Tapos yung beginning ng number 4, yun na bali ang lalabas as U2, bali. Yung beginning naman ng number 4, yan, papakita ko yan. Kutin ko muna to. Beginning ng number 4, ito na yung magiging U2. Bale, yung beginning ng 1 at saka beginning ng 4, ito na yung U1 at saka U2. Ito na bale yun. Beginning ng 1 as U1, tapos beginning ng 2 as U2. Pero dapat ihinang natin to mga sir, ha. Ihinang natin to. Ito pala, dugtong to. Walang problema kung kulang yung magnetic wire, pwedeng magdugtong, babalatan lang, tapos i-splice, tapos ihinang rin. Ito, nakadalawang dugtong ako dito. Walang problema kung magdugtong. Yun lang mga sir, no, naipakita ko na sa inyo sa running. Ngayon naman sa starting naman, bubunutin ko lang to ito. Yan, ito naman ang babalatan ko, bali, tapos i-splice. Sa starting naman, huwag na tayo magbase dito. Ito naman yung sundan natin, di ba? Kasi ito yung sa starting. Kinuha natin to sa part 2 ng video, di ba? Yung paano magkuha ng diagram. Tapos, i-update ko na lang kayo mga sir, no, pag once na mabalatan ko na to. Ayusin ko lang muna to. Yun lang mga sir. Mga sir, natapos ko na rin ang starting. Sa starting naman sir, ito naman yung unang pole niya, pangalawa, tatlo, at pang-apat. Bali sa drawing naman, ito naman yun, 1, 2, 3, 4. Sa pag-connect naman ito mga sir, ganito lang, yung first pole ng starting winding, yung beginning niya, nakalabas yun as G1. Bali, ito na bali yun. Yung beginning ng starting, ito na bali yun as G1, bali ito yan, kung makikita nyo. Tapos yung ending niya, ending ng 1, nakakonek sa ending ng 2, bali. Kung susundan natin to, yan, kung makikita nyo, ito yung ending 1, itong starting to, ibig sabihin starting. Yung ending 1 niya, bali, nakakonek sa ending 2, bali, sa second pole, no. Tapos, puntahan naman natin to. Yung beginning niya, hindi natin no makikita dito mga sir, dahil nasa likod yun, nilabas natin yung number 2 at saka number 3, bali, yung ending ng 2 at saka ending ng 3. Ito, bali, kung makikita nyo. Binasi natin to sa original mga sir, yung sinundan natin, bali, no. Yung beginning ng number 2 at saka beginning ng number 3, nandun sa likuran to. Dito sa likod ng motor, papakita ko. Tagilid ko muna, yan. Ito na yun mga sir, ito na bali yun. Sinulat na, ito yung beginning ng 2, bali, at saka beginning ng 3. Yan mga sir, yan. Klaro naman yun, di ba? Ito na bali yun. Nakalabas dito yan kasi sa centrifugal switch bali yan, no. Kaya tago muna natin dyan para hindi maipit. Ibig sabihin, tapos na to mga sir, yan na yun, nakaabang na yun sa likod. Yung ending 3 na lang, ikukonek natin sa ending ng 4, bali. Kung hanapin natin yung ending ng 3, ito, yan, ikutin ko muna itong motor. Kung makikita nyo mga sir, yan, ito na yung ending 3, bali yan. Tapos nakakonect naman sa ending 4. Splice, bali, no. Yun, bali yun.
nakakunik siya, ending 3 at ending 4 nakakunik. Tapos yung beginning ng number 4, yun na bali yung Z2 bali natin, lalabas yan, mas terminal natin yan. Yung beginning ng 4 yan, lalabas to, Z1 bali. Ibig sabihin, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, apat ang lalabas na terminal bali dito. 4. Yung beginning ng 1 sa running, beginning ng 4 sa running rin, tapos beginning ng 1 sa starting, tapos beginning ng 4 sa starting rin. Titingnan natin dito sa motor. Ito na, unahin muna ito yung running yan, yung beginning ng running 1 nakalabas as U1 bali yan, dito yan. Tapos yung 4 naman niya, ito naman yun, 4 na beginning, lalabas to as U2 yan, lalabas as U2. Tapos yung beginning naman ng 1 sa running ay starting, ito yung Z1. Yung beginning naman na sa starting yan, starting beginning 1, lalabas to as Z1. Tapos yung 4 naman niya na beginning, yun ang Z2 bali. Yung 4 to running 4B, ito naman yung Z2. Ibig sabihin apat siya, no? 1, 2, 3, 4. Bibilangin natin. 1, 2, ulitin ko ha, 1, 2, 3, 4. Ito na bali yun. Itong apat na to, dadalhin natin dito yan sa box nya, terminal box nya yan. Ipapasok natin yan dito. Tapos ito na lang mga naka-splice natin, dapat ihinang to ha, ulitin ko, ihinang natin to, no? At tapos i-update ko na lang kayo maser pag napalabas ko na dito yan, yung apat na yan bali. Tapos huwag nyo rin kalimutan na maglagay pa rin ng tagging palagi, no? Yun lang mga sir, no? I-update ko na lang kayo mamaya. Ito na pala sir, tatapos ko na palang itali itong sa kabilang side mga sir. Tapos pinalabas ko na yung apat na wire dito. Ito yung apat na wire kanina, nilagyan ko na ng terminal. 2 sa starting ito at ang 2 naman sa running. Ito na may marka na bali, nilagyan ko na ng Z2 at saka Z1 kibali. Ito yung starting. At ang running naman, may nilagyan ko rin ng U1 at saka U2. Ito na bali yung sa beginning ng running na 1 at saka beginning naman na number 4 sa running. At ito naman ang beginning 1 sa starting at ang beginning naman number 4 sa starting bali. Ito na, nilagyan ko na ng U1, U2, Z1 at saka Z2 bali. Ito na yung apat. Tapos naitali ko na rin mga sir. Tapos na. Tapos pag natali na natin yan mga sir, paalala ko lang mga sir, halimbawa ito na tapos na no, natali na, nakalabas na yung terminal dito. Ang kulang na lang pala ito ay naubusan na kasi ako ng terminal lag. Pwedeng ikakabit ko na lang yung terminal para mapasok ko na dito. Dahil wala pa, pansamantala ko munang nilabas yan bali. Pero kung nasa inyo na rin yan, kung gusto nyo ibalik sa original, pwede rin i-splicing. No? Pero mas maganda kung ibabalik natin sa original, magkabit tayo ng terminal lag. Dahil wala pa akong available, ito lang, inabang ko na lang muna. Tapos mga sir, paalala ko rin, huwag nyo rin kalimutan na halimbawa na napalabas natin dito, nakabit natin yung terminal lag, no? Tapos ito rin mga sir, itong mylar na to, kailangan papaluin natin to mga sir, papalubugin natin yan kasi nakaangat yan. Nasa yun na kung anong gustong gamitin nyo para pang palubog yan. Sa akin, kutsilyo lang. Tapos yung malapa dito, yun ang napunta ko dito bali. Ginaganyan ko lang, binabaliktad ko lang yung kutsilyo. Tapos pinapalo ko lang dito ng bakal. Paisa-isa yan mga sir ha. Hanggang maubos natin tong, kasi 36 slots to, hanggang maubos natin tong mga sir para lulubog yan. Kasi pag hindi natin ito pinalo, haharang to sa rotor, hindi ito mapasok natin. Kaya kailangan nakalubog bali to. Tapos paalala rin mga sir no, dahil tapos na to, ito na bali yung huling video ko no, huling part bali sa ating tutorial. Pag halimbawa natapos na to mga sir, sa akin mga sir, tape ko lang to, nasa inyo na kung gagayahin nyo or hindi. Sa akin kasi mga sir, hindi talaga ako hindi ako nagbabarnis ng motor hanggat hindi ko natitesting.
Halimbawa nito, tapos na no, hindi ko muna ito binabarnisan, hindi ko ito binibake. Ang ginagawa ko ay tinetesting ko talaga to. Ina-assemble ko to, ibabalik ko yung rotor, tapos papagaganahin ko. Tapos pag okay na, saka ko naman tatanggalin lahat, tapos saka ko na ibabarnis. Kung itatanong nyo kung bakit, siyempre kahit matagal tayo sa trabaho, di ba sir, meron kasi minsan baka tao lang tayo minsan baka nagkakamali tayo sa top, di ba? Hindi natin masyado sabihin natin nagkamali yung tagging natin, mga ganyan, di ba? Human error. Kaya yun, tip ko lang yun mga sir. Nasa yun na kung gagayahin yun, no? Kasi pag hindi pa kasi nabarnisan natin mga sir, once na pag-testing natin nag high ampere, pwede kasi pa nating pag matanggal natin to, kaya madali pa nating magawa na paraan o maremedyo, ma-check natin yung mga connection niya kung saan tayo nagkamali, di ba? Kasi once na nabarnisan na, siyempre titigas na kasi ito mga sir, medyo mahirap na. Kaya yun ang kagandahan nun pag i-testing natin nang wala pang barnis. Kasi kung nagkamali man tayo, lalo na sa baguhan pa lamang, pwede natin pwede pa natin magawa ng paraan, di ba? Kasi wala pang barnis, malambot pa siya. Pwede pa nating i-recoil ulit, di ba? Pero once na nabarnisan natin, mahirap na, matigas na. Tapos sa pagbarnis naman mga sir, ang pamaraan pala pagbarnis mga sir, ipapatayo mo lamang to, ganyan bale, tapos gagamit lang tayo ng paintbrush, no, tapos insulating varnish, iikot natin yan, kakapalan natin para magpenetrate talaga sa ng maayos. Tapos lagay lang tayo ng lagay dito, tapos pag tansahin lang natin na yung varnish na nilagay natin ay tutulo na sa likuran. Kapag once na tumulo na sa likuran, pwede mo nang babalik ta rin naman, gaganito mo naman, doon ka naman magbabarnish sa kumbaga puwitan bali mga sir, no? Ganun lang mga sir. Babarnisin lang natin to, tapos balik ta rin, babarnisin naman. Sa akin 3 beses akong nagbabarnish, kumbaga kung sa pintura pa 3 coating bali, no? Kung nasa sa inyo na yan kung ilan, basta kapalan nyo lang, yun lang ang advice ko. Barnish dito, sa kabila naman barnish, tapos baliktad, barnish naman. Tapos after 1 hour to 30 minutes o 30 minutes, no, magbabarnish naman ako ulit, tapos ibibake ko na. Sa pag-bake naman mga sir ay gagamit lang tayo ng, sa akin ha, depende na sa inyo mga sir, sa akin gumagamit lang ako ng incandescent bulb na 50 watts, 2 piraso bali ginamit ko. Tapos nagpabricate ako ng Yero bali, yung parang square siya, tapos para hindi lalabas talaga yung init, ipapasok ko to bali yung motor, tapos yung ilaw nakatapat lang dito siya mga sir, yung ilaw na ang dalawang ilaw bali tatapat lang dito mga sir, hindi naman siya malapit para hindi siya masunog ito, no, yung tama-tama lang. Tapos yun lang mga sir, no. Pero ngayon mga sir, mayroon akong ipapakita sa inyo na ang klase na varnish na ginagamit ko ngayon. Dati kasi mga sir, ang ginamit ko ay Tricheme na brand bali. Tapos ang Tricheme, 2 beses ang bibilhin tayo, dalawang bibilhin natin. Isa una, insulating varnish, at ang pangalawa naman, insulating reducer. Bali, ihalo natin yun siya, tapos saka natin ibabarnish. Kaya noong una yun, pero ngayon nagbago na akong binili ko na, hindi na Tricheme, ito na bali binili ko na brand, Remington siya bali mga sir. Tapos number 250 clear air drying siya. Yan, ito na ang binili ko mga sir. Ang kagandahan kasi ito mga sir ay kahit hindi ko na ibibake to, hindi na ako nagbibake ng itong motor, hindi ko na nilalagyan ng ilaw, no, hindi ko na pinapasok sa oven bali na gawa ko. Wala na, kumbaga air dry na lang, pinapatuyo ko lang siya. Mga isang gabi, okay na. Nakailang beses na ako mga sir, okay naman. Dati kasi nagbibake pa ako, pagkatapos kong binarnish to, tapos binake ko naman. Ngayon hindi na ako nagbibake, babarnish ko lamang, air dry lang lamang siya, isang gabi. Kinabukasan, kung hahawakan mo dito, okay naman, tuyo na siya, walang problema, no. Remington na brand ang binili ko nito. Ito na mga ang ginagamit ko. Tapos ito mga sir, hindi ko muna kayo mapakita mga sir ko pa pag testing ito, kasi
ang bearing pala ito, ang dami kong bibilhin pa nito. Yung bearing sira na, stock up na mga sir ito. Tapos papalitan ko na to. Tapos dalawang kapasitor po, sira pa yung dalawang kapasitor, bibilhin ko lang. Pero hindi ako mamumblema mga sir kasi itong bearing available naman to palagi sa hardware. Tapos itong kapasitor, mayroon namang available palagi ito sa hardware. Ang pinaproblema ko mga sir ay itong contact point dito sa ilalim mga sir, itong sa centrifugal switch. Kasi nag-o-open na sa mga sira, may contact na sira mga sir. Kailangan ko itong palitan ng bago. Iwan ko lang kung makakabili ako sa hardware dito sa amin. Kasi dati, experience ko dati mga sir, noon pa yun. Hindi talaga ako nakabili dito sa amin. May mga available pero maluwag naman sa shop na dito. Hindi sa kanya nakasya. Hindi sa kanya na design bali. Ang ginawa ko dati, pumunta ko sa mga junk shop. Tapos naghanap ako. Dinala ko yung aking luma bali. Tapos buti na lang at mayroong parehas. Kaya dun, napagana ko. Iwan ko lang ngayon kung sana makabili ako ngayon dito sa hardware, no? Pag makabili na ako mga sir ng centrifugal switch, itong governor lang, itong taas governor, itong silalim dito, ito centrifugal switch to bali. Pag makabili na ako nito, i-update ko na lang kayo mga sir, ipapakita ko sa inyo kapag nagana na. Ang importante mga sir, no, ay na-guide ko kayo kung paano i-rewind itong dual capacitor na single phase motor. Pag makabili na ako mga sir, i-update ko na lamang kayo. Tapos sa ngayon, itatabi ko lang muna to dahil may materialis pa na kulang. Bearing, dalawang capacitor at saka centrifugal switch. Ang importante, kahit hindi ko muna mapakita ngayon mga sir, ang importante ay na-guide ko kayo mga sir, no, kung paano mag-rewind ito. I'm sure kung pinanood nyo yung mula part 1 hanggang ito, panghuli, siguro may idea na kayo, marunong na kayo, hindi pa lang ganoon siguro kahusay, pero marunong na kayo magre-rewind. Tapos mga sir, ito pala kung halimbawa, dahil ito sa akin, kailangan ko pang bibili ng mga pisa, no? Pag sa inyo, okay na, pag na-assemble nyo mga sir itong motor at itong rotor kasama, bago nyo paganahin mga sir, babalatan nyo muna ito mga sir, itong dalawang winding. Pag na-assemble na mga sir para malaman nyo kung wala bang saya dito sa winding niya, babalatan nyo mga sir, tapos i-line to ground nyo mga sir. Isa-isa itong apat na to, line to ground nyo bali. Dapat wala siyang ground, kukuha lang kayo ng body ground dito, kahit saan. Tapos ititest nyo rin mga sir yung starting at saka running winding. Dapat walang resistance kayo masusukat nyan, kasi bukod yan sila, may insulation yan. Wala silang contact bali. Dapat open line yung starting at saka running winding mga sir, no, pag mag-test tayo nito. Tapos susukatin natin tong U1 at saka U2, dapat may resistance to. Kung wala, posibleng naputol, kaya babalikan nyo yan sa loob ng winding kung saan man. Tapos ito ring starting na to. Yung starting naman, i-check nyo rin yan. Nandun itong, may dalawa ditong wire, i-check nyo yung dulo-dulo bali yan. Kasi dito lalabas yan, dapat mayroon yan, no? Tapos walang ground. Yun lamang mga sir, no? At sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Sana ay marami kayong natutunan na aral sa video na to. At hanggang dito na lamang. Kahit hindi ko muna mapakita sa inyo yan mga sir. Importante ay na-guide ko kayo. At yun lamang mga sir. Ingat-ingat tayo palagi. Maraming salamat para sa suporta na binigay nyo sa akin. Maraming salamat talaga sir. Maraming salamat. God bless.